Nagsimula na ang 3 araw na tigil pasada ng Transport Group na Manibela pero hindi mataas na presyo ng krudo ang kanilang kinakastigo, kundi ang korupsyon sa infra projects ng gobyerno. Sa araw naman ng Linggo, libreng sakay ang alok ng grupong Manibela patungo sa mga malawakang rally sa Luneta. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Una-unahan sa pagmamayabang, pero tignan mo, mamaya uhulan, bahana, lubog na, triple whammy, hindi ka na makabiyahe. Patutsyada yan ni Manibela Transport Group President Marvel Bena sa pagsimula ng kanilang 3 araw na tigil pasada para kundinahin ang malawakang korupsyon sa bansa gaya sa flood control ghost projects. Apektado rin anya ang sektor ng transportasyon dahil anila sa kanilang bag sa buwis mula sa araw-araw na pinapakargang krudo. Halos 18 pesos ang inaambag naming buwis sa 1 litro lamang yan. 12% value added tax, 6 pesos sa excise tax o sa train law. Itong mga pinagpaguran mula sa dugo at pawis ng bawat manggagawa, ng bawat tsuper, pinangkakasino lang itong mga kontratista ng mga district engineers ng DPWH at ng kung sino-sinong mga politiko na humahawak ng pondo ng taong bayan. Sa September 21 naman, araw ng Linggo, sa halip na tigil pasada, mag-aalok sila ng libreng sakay papuntang Luneta para sa malawakang protesta na may temang Baha sa Luneta, aksyon na laban sa korupsyon. September 21 din, idiniklara ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar. Ang batas po ng ating bansa ay hindi dapat nasa kamay ng iilang pamilya or iilang elitista. Ang batas po natin ay dapat para sa taong bayan. Pero matagal na silang sinideline dahil sila ang may hawak ng kapangyarihan. Yung mababawing nakaw na yaman, ilaan sa serbisyong panlipunan, sa kalusugan, edukasyon, pabahay at kompensasyon sa mga nabaha. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportado niya ang mga kilos protesta basta't idaan sa mapayapang paraan. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Kaya naman kami nagpo-protesta dahil sa mga katulad mo na nire-reify yung system of corruption ng sistema ng pagpapahirap na kawalang pananagutan sa ating lipunan. Makakaasa ka na ikaw mismo papanagutin namin. Sa hanay ng law enforcement unit, una na nilang pinatupad ang red alert status para nila mapanatili ang kaayusan at seguridad sa bansa. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Nag-commute ngayong umaga ng Miyerkules ang ilang opisyal ng Department of Transportation matapos ipag-utos ni Transport Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga opisyal ng ahensya na gumamit ng pampublikong transportasyon para alamin ang sitwasyon ng mga namamasahe. Sa inilabas na larawan ng ahensya sa social media, makikita na simula madaling araw sumakay ng modern jeep at MRT-3 si ASEC Joscoro Reyes mula Fairview hanggang Santolan, Annapolis. Sinundan ito ni na Undersecretary Timothy John Batan na at ASEC Eduardo Danilo Macabulos na nag-jeep at MRT mula Shaw Boulevard. Iba namang ruta ang tinahak ni Undersecretary Ramon Reyes mula Guadalupe kung saan nakausapan niya ang ilang pasahero. Sa EDSA busway naman sumakay si Direktor Joshua Rodriguez papuntang Quezon City. Target ng aktibidad na malaman ang mga problema ng mga pasahero at makabuo ng rekomendasyon para sa mas maayos at mas mabilis na biyahe.